Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Mag-aatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa gitna ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, matagumpay na naisagawa ang Marijuana Eradication Operation sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. Pinangunahan ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit, PIDEA Regional Office 1, Ilocos Sur 2nd PMFC at Sugpon Municipal Police Station kung saan natunton at natuklasan ang dalawang taniman ng marijuana. Ang operasyon ay matagumpay na isinagawa sa bisa ng PIDEA Pre-Operation sa pamumuno ni Police Lieutenant Chester G. Dandin, team leader ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit. Tinatayang may kabuuang lawak na 900 metro kwadrado ang dalawang plantasyon na may humigit kumulang 5,000 fully grown marijuana plants. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga ito. Agad na isinagawa ang dokumentasyon, inventaryo at pagsunog sa mga nasamsam na halaman habang ang mga sample ay dinala sa Ilocos Sur Forensic Unit para sa karagdagang pagsusuri. Walang naitalang naaresto sa naturang operasyon. Binigyang diin ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang matibay na paninindigan sa pagpapaigting ng mga operasyon laban sa pagtatanim, produksyon at distribusyon ng ilegal na droga sa lalawigan. Ayon sa kanya, ang tuloy-tuloy na eradication operations ay patunay ng determinasyon ng mga autoridad na hindi lamang mahuli ang mga sangkot, kundi higit sa lahat ay mapigilan ang pagkalat ng ilegal na droga sa komunidad. Hinihikayat din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa Philippine National Police sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon kaugnay ng mga ilegal na gawain sa kani-kanilang lugar bilang bahagi ng layuning mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vicky Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nadakip ng Bulacan Police Provincial Office ang 45 anyos na ikatlong sospek sa pagpatay kay Bulacan ABC President Ramil Capestrano sa Barangay Marulas, Kawit, Cavite nito lamang ika-10 ng Abril. Matapos ang halos 1 taong pagtatago sa pamamagitan ng Intelligence Coordination, Tracking Team at CCTV monitoring ng PNP, matagumpay na napasakamay ng otoridad ang suspect na si alias JJ. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, isinagawa ang operasyon sa maingat na surveillance at koordinasyon ng iba't ibang police units. Ang suspect ay naharap sa 2 counts of murder at 2 counts of attempted murder, habang patuloy ang pagtugis ng PNP sa isa pang kasabwat upang tuluyang malutas ang kaso at mapanagot ang lahat ng mga sangkot.
Nagkaisa ang Abra Police Provincial Office sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Charles L. Dumalig at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng Retold Community Support Program o RCSP, Barangay Ugnayan at Serbisyo Caravan sa mga bayan ng Villaviciosa, Licuan Baay at Tineg noong ika-13 ng Abril taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng Villaviciosa, Licuan Baay at Tineg kasama ang iba't ibang ahensya tulad ng DOH, DA, DENR, DPWH, BFP, RHU, MDRRMO, MLGOO at Philippine Army bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng serbisyo publiko at pagpapaigting ng ugnayan sa komunidad. Sa Villaviciosa, isinagawa ang RCSP Send-off Ceremony sa Barangay Bulilising kung saan pinagtibay ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ang kanilang suporta sa pamamagitan ng Pledge of Commitment bago agad na inilunsad ang field operations para sa mas pinaigting na community engagement. Samantala sa Tineg, patuloy na pinamalas ng Abra PNP ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad sa pagkikiisa ng mga tauhan ng Abra PPO sa pangunguna ni Police Major Francisco O. Ben, Chief Picadu, mga lokal na opisyal kung saan nagatid ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical mission at libreng gupit. Sinundan ito ng ugnayan sa barangay na nagsilbing plataporma upang talakayin ang mga pangunahing pangangailangan at prioridad na proyekto ng komunidad. Sa bayan ng Licuan Baay, isinagawa ang Barangay Ugnayan Serbisyo Caravan at Barangay Development Planning sa Barangay Bulbulala at Barangay Bunglo kung saan aktibong nagkilahok ang mga residente sa pagpaplano para sa kaunlaran habang direktang nakatanggap ng serbisyong pampubliko. Ang matagumpay na pagsasagawa ng mga programa ay patunay ng matibay na ugnayan ng mga ahensya sa ilalim ng whole of the government approach na naglalayong mailapit ang serbisyo ng pamahalaan, mapalakas ang partisipasyon ng komunidad at maisulong ang kapayapaan at kaunlaran sa mga liblib at malalayong lugar ng probinsya. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Hindi lamang husay sa pagpapatupad ng batas ang ipinamalas ng mga pulis mula sa iba't ibang panig ng bansa, kundi pati ang kanilang talento sa musika at malasakit sa kapwa. Matapos magsagawa ng courtesy call, ang mga kalahok ng Singing Cups of the Philippines Season 2 for ACOS at ang top 10 finalists ng Season 1 kay Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Campo Crame. Kasama sa nasabing pagbisita, ang PNP-OLC Foundation Incorporated sa pangunguna ni Mrs. Mary Rose Nartates na aktibong katuwang ng Philippine National Police sa pagsuporta sa kapakanan ng mga pulis na dumaranas ng cancer at iba pang malulubang karamdaman. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Chief PNP ang inisyatibo bilang patunay ng pagkakaisa at malasakit ng organisasyon. Ang Singing Cups of the Philippines Season 2 for ACOS ay muling magbubukas ng entablado para sa 19 na finalists mula sa iba't ibang police regional offices na magtatagisan ng galing sa pag-awit. Layunin ng programa na makalikom ng pondo para sa mga PNP personnel na nakikipaglaban sa malubhang sakit, isang adhikaing sumasalamin sa tunay na diwa ng serbisyo publiko. Samantala, isinagawa rin ang ceremonial turnover ng flu vaccines mula sa PNP-OLC Foundation Incorporated patungo sa PNP Health Service sa pangunguna ni na Mrs. Mary Rose Nartates at Police Brigadier General Portia Manala, Director ng Health Service. Layunin nito na mapalakas ang kalusugan at proteksyon ng mga kapulisan laban sa sakit. Dito rin ay hinarana ng Singing Cups of the Philippines ang mga benepisyaryo na nagbigay ng ngiti, saya at inspirasyon. Hindi lamang ito nagtapos ang kanilang advokasya sapagkat personal ding binisita ng foundation ang mga pasyente sa ospital kung saan namahagi sila ng munting regalo sa mga benepisyaryo. Isang simpleng hakbang na nagdulot ng ngiti at pag-asa sa kanilang kalagayan. Higit pa sa isang patimpalak, ang Singing Cups of the Philippines ay isang makabuluhang selebrasyon ng talento. Inaasahang gaganapin ang Grand Finals ng kompetisyon sa Abril 24, ganap na alas 4 ng hapon sa PNP Multipurpose Center sa Campo Crame, kung saan pipiliin ang tatanghaling kampyon mula sa 19 na finalists. Higit pa sa isang patimpalak,
Ang Singing Cups of the Philippines ay isang makabuluhang selebrasyon ng talento, serbisyo at malasakit. Isang paalala na sa likod ng uniforme ay may mga pusong handang umalalay at magbigay pag-asa sa kapwa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang 24 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation ng Novaliches Police Station Drug Enforcement Unit sa barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches noong 11 ng Abril. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon bandang hapon matapos ang validated information mula sa isang confidential informant kaugnay ng umano'y iligal na bentahan ng marijuana sa lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 29 vials ng liquid marijuana at 496 gramo ng high-grade marijuana na may kabuuang halagang 898,100 pesos. Wala ring naitalang dating record ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng droga at posibleng network sa likod nito. Habang inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Mas pinalakas ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director, ang pagpapatupad ng seguridad kaugnay ng patuloy na pagdaraos ng Rodeo Festival sa Masbate. Bilang bahagi ng pinigting na hakbang, nakipag-ugnayan ang Philippine National Police sa iba't ibang stakeholder sektor upang magsilbing force multipliers sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Kabilang dito ang pagkipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, volunteer groups at iba pang katuwang sa seguridad. Ayon sa Pro5, ang hakbang na ito ay nakaangkla sa Philippine National Police Focused Agenda, particular sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation Framework na naglalayong mas mapahusay ang police visibility, responsiveness at crime prevention measures. Tiniyak naman ng Pro5 na manatiling alerto ang kanilang mga tauhan sa buong panahon ng selebrasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at turista na dumadalo sa nasabing festival. Sa huli, muling iginiit ng pamunuan ng Pro5 ang kanilang matibay na pangako na panatiling ligtas, maayos at mapayapa ang pagdiriwang ng Rodeo Festival para sa kapakanan ng lahat. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Bert Polito P. Lubintino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para po sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media ng Police News Network. Tutok lamang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.